Isang progresibo, makabago na compost bin na gawa sa sarili, gamit ang kakaiba, napakainit, halos panghabambuhay, at murang materyales na gawa sa bahay. Dahil sa mga katangian ng mga pader nito, maraming beses na pinapabilis ang paggawa ng dekalidad at napakakapakinabang na compost. Mas mura at mas mabilis gawin ang compost bin na ito kaysa bumili o mag-order online. Para sa compost bin, mula sa makabagong, matibay, at maaasahang composite na material na ito, maaari kang gumawa ng napakaraming magagandang, ngunit murang mga finishing na magpapaganda talaga sa iyong hardin at bakuran. Matutuwa ang mabait na kapitbahay sa compost bin, maiinggit ang hindi. Handang magbayad ng malaki ang mga taga-Rublebok, pero mabibigo sila. Hindi ito nabibili. Kailangan mo itong gawin mismo, kaya nahihirapan sila. Eksakto yan ang mga layunin na itinakda ko bago ko simulan ang trabaho. Sana makatulong ang video na ito sa mga nagtatanim sa bakuran at gumagawa ng bahay. Marami sa kanila ang nanonood ng awitin ni Yasha Kosyaka. Ngayon, isa-isahin natin ito. Kamusta sa lahat? Naniniwala ako na ang mataas na ani ay hindi lang dahil sa matataas at maiinit na taniman na viral sa internet, kundi pati rin sa lakas ng damong ginagamit nating mulch sa organikong taniman. Pinipigilan ng sariwang damo ang pagkatuyo ng lupa at paglago ng damong ligaw, kaya bihira tayong magdilig at magbunot ng damo. Ang natirang damo ang pagkain ng tahimik nating mga manggagawa, ang mga bulate sa lupa. Laging mamasa-masa ang lupa sa taniman, kaya hindi na kailangan bungkalin. Ang sobrang damo ay inilalagay sa compost. Gawa sa tabla ang aming compost bin. Yung isa halos sira na, at yung isa matibay pa dahil inayos dati. Mahal at hindi matibay ang compost bin na gawa sa tabla, pero noon wala akong ibang maisip na mas mainam. Matagal ko nang inoobserbahan ang kilos ng ginapas na damo sa compost bin. Halos agad itong umiinit, parang nuclear fuel sa isang atomic reactor. Kahit malamig ang tagsibol, pwedeng umabot agad sa 40 degrees ang temperatura makalipas lang ang isang araw. Sa labas, ang mulch ay parang bahagyang nabulok at may kaaya-ayang init kapag hinawakan. Pagkalipas ng 1 o 2 araw, biglang nagbabago ang lahat. Sa ilalim ng tuyong dahon, makikita natin ang substansyang parang dumi ng malaking hayop tulad ng baka. Kahit ang amoy, halos pareho rin. Matagal nang kilalang magandang pataba ang dumi ng baka. Naalala ko noong pinupulot namin ito ng mga magulang ko papunta sa probinsya. Tumaas ang temperatura hanggang 60 degrees. Kailangan agad palamigin ng tubig ang biomass. Lalo pa itong nagmumukhang nuclear reactor. Sa shed kung saan ako nagtatrabaho, may ibon na gumawa ng pugad at nagpapalaki ng mga inakay tuwing mainit ang panahon. Upang hindi maistorbo ang katahimikan, lumipat ako sa hardin para subukan gumawa ng perpektong composter. Sa pamamagitan ng napakasimpleng at nakasanayang mga galaw, kinikiskis ko ang mga piraso ng styrofoam gamit ang talim ng lagari sa kahoy na tinanggalan ng hawakan. Gamit ko ang Penoplex Comport na 3 cm ang kapal. Kung sanay na ang regular na manonood ng awitin ni Yasha Kosyaka sa paulit-ulit na proseso, ngayon ay may kaunting pagbabago akong gagawin. Ayon sa sukat ng extruded polystyrene sheet, pinuputol ko ang plaster fiberglass mesh. Nilalagay ko ang manipis at tipid na guhit ng polyurethane glue foam sa magaspang na ibabaw ng PPS sheets. Tapos ikinakabit ko ang mesh matapos ilang minuto. Malaki ang mga plano ko para sa bagong compost bin. Sa isang bahagi ng sheet, gumuhit ako ng 4 na magkaparalel na guhit na tig 5 cm ang pagitan. Gamit ang kahoy na harang, 2 clamp at 2 piraso ng kahoy, dahan-dahan kong binabaluktot ang sheet ayon sa mga guhit na linya. Matibay sa paghatak at pagdiin, ngunit medyo marupok ang material kapag iniikot. Ang matibay na nakadikit na plaster mesh ay pumipigil sa paglitaw ng mapaminsalang bitak sa panlabas na bahagi ng iniikot na sheet. Nabubuo ang liko dahil sa bahagyang pagdurog ng panloob na bahagi nito.
Ang simpleng disenyo ay nagtakda ng baluktot na bahagi na madali na ngayong itama gamit ang kamay para maging pantay ang kurba. Ang nakabaluktot na sheet ay inilalagay muna sa ilalim ng suporta ng workbench para mapanatili ang hugis nito. Pagkalipas ng kalahating oras, kinuha ko na ito. Nalaman ko na madaling tanggalin ang mesh kahit gamit ang makitid na piraso. Makakatulong ito sa pagtitipid sa hinaharap. Sigurado na akong magtatagumpay ang plano ko kaya sinimulan ko ng gaspangin ang susunod na Penoplex. Ginagawa ko ang ganitong gawain sa isiningit na oras tulad ng paggagapas ng damo. Naburyong ako kaya pansamantala kong pinalitan ang monotony ng paggawa ng isang malikhaing proseso. Pinahiran ko ng pandikit ang papel habang natutuyo pa ito, bumalik ulit ako sa paggapas. Kung hahayaan mong nakadikit ang pandikit ng mga 5 minuto, mas madali itong idikit. Dumikit agad ang lambat pero kailangan mong idikit ito ng tama sa unang subok. 2 papel ang inikot ko para gawing 1 metrong lapad ang compost bin tulad ng dati naming gamit. Sunod, tinukoy ko kung saan lulukutin ang 2 piraso. Pinili kong tiklupin ito para magpantay ang direksyon ng bawat bahagi ng Penoplex. Kaya nagsagawa ako ng simpleng pagsukat. Dapat isaalang-alang ang epekto ng panahon sa pagtatrabaho sa labas. Hindi umulan, at ang madilim na gabi ay naging maliwanag. Dumaan ang buwan sa timog abot tanaw. At ang sumunod na araw ay hindi mainit at mahangin. Ang mga guhit na ginagamit bilang gabay ay ngayon ay direktang iginuguhit ko na sa styrofoam, hindi na sa lambat. Pinadali ko ang pagbaluktot ng EPPS sheets. Hindi na kailangan ng malalaking harang. Sapat na ang gilid ng sahig na kahoy sa ilalim ng bubong. Sa palagay ko, wala nang ibang paraan para yumuko ang styrofoam. Mahirap mong mapainit ng pantay ang material dahil mahusay itong insulator at hindi madaling magpadala ng init. Ilalagay ko muna ang pyesa sa ilalim ng suporta ng mesa para mapanatili ang hugis. Ang sheet ay medyo matigas ang ulo, pero ang sandata ng revolusyonaryong manggagawa, ang paving stone ay napatahimik din ito. Sa totoo lang, syempre, walang pagkakatulad ang mga proseso na nangyayari sa compost bin at sa nuclear reactor. Walang nagaganap na paghahati ng mga particle na may kasamang paglabas ng init. Ang ginapas na damo ay umiinit dahil sa maraming bakterya. Kung ikukumpara, ito ay tulad lang ng chemical reactor. Sa bawat bagong dahon, dinadagdagan ko ng mas malayo at manipis na guhit ng pandikit ang lambat. Sinusubukan kong tukuyin ang pinakamababang dami nito sa eksperimento. Ano ang pinakamaliit na pagkurba na maaaring gawin sa EPPS sa ganitong paraan? Sa palagay ko, kahit anong CO na may plaster mesh, hindi ako nakasira ng sheet. Siguradong 100% ang resulta. Madali at mabilis mong natutunan ang karanasan habang ginagawa ang kaaya-ayang trabahong ito at ang ika-4 na sheet ay halos perpekto ang pagkakakurba. Iniisip ko ring gawing mas maginhawa ang Penoplex na GIBA pero kailangan pa rin itong iwan sa ilalim ng mesa. Kinuha ko ang natirang piraso mula sa dating trabaho. Doon gumawa ako ng murang pagpuno ng sliding gate, hindi bababa sa 70% ay gawa sa Penoplex. Ang polyurethane na pandikit foam ay maginhawa para sa ganitong gawain. Mas kaunti ang paglawak kaysa construction foam, ngunit matibay at madaling gamitin. Laging magagamit ang natirang materyales mula sa mga dating proyekto para walang sayang. Habang hinihintay tumigas ang foam, pinipisil ko ang mga tabla gamit ang bigat ng mga panggatong kasi kinuha ng asawa ko ang lahat ng natirang paving tiles para sa taniman. Nabaluktot na ang ika-4 na tabla.
Itinatago ko ang lambat dahil magagamit pa ito muli at siguradong mapapakinabangan sa mga susunod na proyekto. Para sa mga pangangailangan ko, sapat na ang compost bin na may 4 na pirasong pader na gawa sa EPPS. Pero pwede namang palakihin pa ang sukat nito, pahaba, palapad o pataas kung kinakailangan. Sa aming compost bin na gawa sa kahoy, maganda ang proseso ng pagkabulok ng organikong bagay sa gitna, pero mahina ito sa mga gilid at ibabaw. Dahil may siwang ang mga tabla at walang takip, mabilis matuyo ang moisture at ibabaw. Hindi gumagana ang mga bakterya sa tuyong masa. Halos walang sinisipsip na tubig ang Penoplex at hindi ito tinatablan ng tubig. Bukod pa rito, pagdating sa mga katangian ng insulasyon, 3 sentimetro lang ito. Ang Penoplex ay nagbibigay ng insulation na katulad ng tuyong kahoy na tabla na 17 to 18 sentimetro ang kapal. Katumbas ito ng pader na ladrilyo na 56 cm ang kapal. Higit sa 2 piraso ang lapad. Dahil sa ganitong mahusay na insulation, ang prosesong sinimulan sa loob ay inaasahang hindi mapipigil kahit sa malamig na panahon. At dito sa ating rehiyon, madalas malamig ang panahon sa halos buong taon. Kaya, dapat mas mapabilis ang paggawa ng compost. Sa produktong ito, pinag-effortan kong gawing bilugan ang mga kanto. Bakit? Matapos kong gawin ang mga singsing ni Sepsika sa paraang ito sa channel ni Yasha Kosyaka, lumilitaw na nagkakaroon ng paglipat sa 3D gamit ang bagong paraan. Pangalawa, dahil buo at hindi sirang estruktura ng EPPS ang mga bilugan, mas matibay ang mga kanto at walang tensyon sa mga kantong pagkakabit. Sabermat gayunpaman. Pangatlo, nais ko lang mag-eksperimento. Mga kaibigan, naka-enable na ang sponsorship, super chat, at super salamat sa channel ni Yasha Kosyak para madaling masuportahan ang aking pananaliksik sa murang solusyon sa konstruksyon. At meron ding function na sponsorship bilang regalo. Sa pamamagitan nito, ang mga subscriber na hindi nabibigatan sa pera ay maaaring bumili ng ilang sponsorship ng channel ng sabay-sabay, na ipamimigay naman ng YouTube sa ibang mga manonood. Karaniwan, pinipili ng neural network ang mga pinakaaktibong manonood. Ang mga nakatanggap ng sponsorship bilang regalo ay may 1 buwang access sa mga benepisyo ng channel, gaya ng special badge, emoji na ako ang gumuhit, at iba pa, walang bayad. Para magkaganitong chance, i-on lang sa settings ang pinapayagan ang sponsorship na regalo. I-google at i-on nyo kung interesado. Maaaring suportahan ng mga manonood sa Russia ang channel ng mga kanta ni Yasha Kosyak sa Boosty. Nasa ilalim ng video ang link. Maraming salamat po sa inyong lahat ng maaga. Sa inyong suporta at interes sa aking pananaliksik, nasimulan na ang paggawa ng thermo-insulated na paliguan gamit ang progresibong paraan. Pwede itong malamig o mainit. Sana sa lalong madaling panahon, masubukan ko rin gumawa ng murang swimming pool na mabilis itayo at abot kaya para sa lahat. Pero kailangan ko munang mag-ipon. Ang mabilis na paglago ng damo ay parang labang walang katapusan. Kahit putulin mo, tutubo ulit agad. Ang mga maikling gupit na damuhan ay naging simbolo ng karangyaan sa Europa noong ika-18 siglo at sumikat din sa Amerika. Ipinapakita ng mayayamang may-ari ng lupa ang kanilang damuhan para ipakitang kaya nilang magbayad ng tao na mag-alaga nito. Ginagamit ito sa mga laro at pagdiriwang na di seryoso. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, itinayo ng mga Soviet ang komunismo at mga planta ng kuryente at sinubukang higitan ang Amerika. Sa produksyon ng itlog ng manok kada tao sa kanluraning mundo, naging laganap ang paggamit ng mga grass cutter at pestisidyo. Binago ng mga marketer ang pananaw ng Amerikano at Europeo, kaya naging simbolo ng tagumpay ang bahay na may damuhan kahit para sa may katamtamang kita. Hindi kami para sa estilong pamumuhay ng mga Amerikano. Kaya imbes na walang saysay na gamitin ang mga damuhan, ginagawa namin itong pinagkukunan ng walang katapusang organikong pataba. Kaya agad naming tinanggihan ang paggamit ng pestisidyo. Ang panggapas ng damo ang pinakamahalagang kasangkapan sa aming organikong pagsasaka. Sa simpleng paraan ng paghahardin, ang pagputol ng damo para gawing mulch ang pinakamatrabaho. Ngunit pinadadali at ginagawang masaya ito ng maginhawang panggapas ng damo. Para sa regular viewers ng awitin ni Yasha Kosyaka, alam nyo na ang ginagawa ko. Sa mga bago, ipapaliwanag ko. Pinutol ko ang alkali-resistant fiberglass mesh na may 5x5 mm na butas. Sa mga piraso, naghanda ako ng biniling halo na ginagamit ko para dumikit at magplaster ng mga insulating board materials tulad ng styrofoam, extruded polystyrene at mga mineral wool board.
Pagkatapos, gamit ang stainless na trowel, nagsimula akong magpahid ng manipis na layer na mga 2 o 3 mm ang kapal. Sa pader ng compost bin, nilalagay ko ang ginupit na siling, piraso, fiberglass mesh at pinapantay gamit ang trowel. Sinusubukan kong pantayin ang ibabaw gamit ang malapad na spatula. Sa init ng panahon, ang manipis na patong ay madaling matuyo. Binabaligtad ko ang compost bin at inuulit ang lahat sa labas. May mga foam board na magaspang ang ibabaw. Tinatawag na Penoplex wall. Pero sa pinakamalapit na hardware sa amin, makinis ang tinda. Mas mabilis ko pang gawing magaspang ang mga ito kaysa bumiyahe sa malayo para bumili ng magaspang na uri. Upang mabawasan ang tanong kung ano at paano, kinukunan ko ng detalyado ang proseso. Pinapabilis ko ito sa ilang bahagi para makatipid kayo ng oras. Wala talaga akong kasanayan sa profesional na pagliha at sinisiguro ko sa inyo na sa ganitong trabaho hindi naman ito kailangan. Ang mga nabibiling halo ay madaling dumikit sa Penoplex. At para sa atin, mga home experimenters, ito ay kasiyahan na lang, hindi trabaho. Mga video tungkol sa proyekto na bahay sa halagang $1,000. Iba pang mga video kung saan ako ay gumagawa ng panlabas na palikuran, hardin na shower gamit ang makabagong materyales. Na video na ang sliding gate, mga singsing at septic tank na gawa sa Penoplex. Sa aking pananaliksik, layunin kong maghanap ng pinakamagaan, epektibo at murang makabagong paraan ng pagtatayo. Kaya ang pag-uulit at ang mga posibleng kaugnay na positibo at negatibong epekto ay nasa inyong sariling pananagutan lamang. Sa tingin ko, isa sa negatibong epekto ng malawakang paggamit nito ay maaaring bumagsak ang klasikong prinsipyo at merkado ng konstruksyon dahil sa mas mura at madaling pagtatayo. Bago ninyo ulitin, pag-isipan mabuti. Ang inyong mga aksyon ay maaaring mag-iwan ng libu-libong mga palpak na manggagawa sa konstruksyon na walang trabaho na sa wakas ay titigil na sa pagpapahirap sa kanilang mga kliyente at mapipilitang umalis na lang dahil kahit isang may bahay ay kayang magtayo gamit ang paraang ito. Ilang mga manunood ng channel na Awitin ni Yasha Kosiaka. Nagtatanong tungkol sa aking kalusugang pangkaisipan. Madalas kong gamitin ang extruded polystyrene foam, kaya karamihan ng ginagawa ko ay mula rito. Sana hindi naman ako nababaliw. Sabi nila, ang nababaliw ay hindi alam na sila'y nababaliw at iniisip nilang normal lang sila. Paminsan-minsan, nararamdaman ko rin yon sa sarili ko, kaya ibig sabihin, ayos lang ang lahat. Parang Dunning-Kruger effect lang yan. Ang mga tanga, hindi nila alam na tanga sila dahil nga tanga sila. Ganyan ang pinasimpleng paliwanag niyan kung gagamitin ang matinong salita. Para sa mga laging pakiramdam ay normal, alam lahat at laging tama, mag-isip-isip din. Baka sila ay baliw o tanga. Sabi nila, ang matatalino ay laging nagdududa habang ang mga tanga ay matitigas ang ulo. Sa totoo lang, hindi sentensya ng kahirapan ang pagiging tanga. Madalas, nagiging matagumpay silang negosyante at pinuno dahil kumikilos sila kahit di masyadong nag-iisip. Ang matalino, paulit-ulit na mag-iisip ng milyon-milyong beses. At habang iniisip niya ito, mapapagod siya ng husto at sa maraming pagkakataon, mawawalan na lang siya ng gana at wala ring magagawa sa huli. Unang punto ng konklusyon, ang matalinong tao ay paminsan-minsan nararamdaman na siya ay tanga. Ikalawang punto ng konklusyon, kung ikaw ay matalino at palagi mong nararamdaman na matalino ka, balikan mo ang unang punto. Mas naiintindihan mo ang iba kapag sinusunod mo ang prinsipyong ito. Ang pinakamagandang kombinasyon ng natatanging katangian sa negosyo ay marahil kapag kalahating tanga, kalahating matalino ka. Madalas kaming ikumpara ng iba sa mga bida ng kwento ng tatlong biik dahil sa aming paraan sa konstruksyon. Dahil iniisip ng iba na ang ganitong materyales ay hindi matibay at masyadong magaan, matagal ko nang hindi iniinda iyon.
Mga kaibigan, sapat na matibay at hindi ganoon kagaan ang materyales na ito gaya ng inaakala ng iba. Ang panlabas na paliguan na madalas makita sa likuran ay nakatayo na sa lugar na ito ng mahigit 1 taon. Noon, may panlabas na palikuran din dito na ginawa 2 taon na ang nakalipas gamit parehong materyales at pansamantalang inilipat lang ito sa ibang lugar. 3 taon nang nakatayo ang pader ng bahay sa halagang $1,000 at ayos pa rin ngayon. Hindi ko kayo hinihikayat pero pwede kayong manood sa channel ng mga kanta ni Yasha Kosiak. Sa unang pagkatuyo, lahat ng lumitaw na depekto ay madali lang maitama gamit ang spatula. Ang mga ganitong halo ay naglalaman ng mahahalagang polymer na additives para mapalakas ang kapit sa mga insulation board, pero ang pangunahing nagdudugtong sa kanilang komposisyon ay semento pa rin. Kaya naman, ang ganitong mga estruktura ay nakakamit ang buong tibay pagkatapos ng 28 araw. May maliit na parte sa gitna na di natakpan, kaya lalagyan ko ng armadura ang buong ibabaw para mas matibay. Hindi mo masisira ang lugaw kung lalagyan mo ng mantika. Inayos ko pa ang isang gilid na medyo sablay. Ginagawa kong hindi bababa sa 10 sentimetro ang bawat pinagpatong ng lambat. Kung mabilis matuyo, pwedeng wisikan ng tubig. Gumagawa ako ng marka gamit ang lapis. Mahirap hiwain ang material gamit ang cutter habang bago at lalong mahirap kapag tumigas na. Pwede rin gumamit ng lumang lagari pero napupunit nito ang fiberglass mesh sa gilid ng material kaya kahit mahirap, cutter pa rin ang gamit ko. Kapag parehong panig ay may armature, mas tumitibay ng husto ang produkto. Dahil parang composite sandwich ito, ibig sabihin, kompositor ako. Ngayon, alam ko na kung paano at saan magsimula. Matagal nang sira ang likurang beranda ng aming bahay. Inilabas ko ang higaan tuwing tag-init para magpaaraw. Noong mga nakaraang taon, hindi man lang ito inilalabas. Baka ngayong taon ay magamit ko na ito sa tamang paraan. Pero mukhang siya pa ang naging dahilan ng paglala ng panahon. Para tumibay ang compost bin, kailangan ang basang panahon. Sa una, nais kong gumamit ng maselang kahoy para sa paggawa at pag-frame ng takip. Hindi ito tatagal ng 50 taon na siyang minimum lifespan ng Penoplex. Kaya, para hindi ko nabalikan pa ang isyong ito, gagamitin ko na lang ang subok at luma ng maaasahang 50 mm tubo ng imburnal. Sa construction season ngayon, lalo pang bumaba ang presyo dito sa amin na bihirang mangyari. Nilalagyan ko ng masking tape ang lagari para pantay ang hiwa. Ang kapitbahay, gaya ng dati, nagugulat na naman sa mga bago kong paraan. Ganito ring pag-frame ng bukasan ay 1 taon nang tapat na nagsisilbi sa aming panlabas na paliguan. Ibig sabihin, tatagal din ito sa compost bin. Pagkatapos ng ganitong pag-aayos, hindi na bumabagsak ang ginupit na takip sa butas at mahigpit na nakadikit. Matibay at nababaluktot ang material ng mga tubong ito, kaya dapat maganda rin ang serbisyo ng mga bisagrang gawa dito. Kinakabit ko ito gamit ang mga tornilyo na may washer. Ang maginhawang hawakan at suporta ay ginawa ko mula sa mga tira-tirang materyales.
Pero hindi pa ito ang lahat. Ito pa lang ang simula ng tunay na paglikha, kung saan ang matibay na pundasyon ay ginawa pa lang. Kaya, sa pananabik na parang isang pintor o eskultor, hindi ako nagtitipid sa masking tape. Sunod, kinailangan ko ng kaunting pandikit para sa tiles. May natira pa ako mula noong gumawa ako ng matibay na waterproofing sa bukas na balkonahe ng aming pangunahing bahay. Tulad dati, ginamit ko ulit ang Penoplex at hanggang ngayon, okay pa rin lahat matapos ang 2 taon. Matagal nang nakatambak ang sako, kaya ginamit ko ito sa insulation sa pamamagitan ng pagdagdag ng halo. Pagkatapos nito, puro improve na lang. Sinubukan kong gamitin ang textured na roller, pero hindi ko nagustuhan ang resulta. Ginamit ko na lang ang sprayer at spatula. Kahit kumpleto ang sertipiko ng kaligtasan ng mga materyales ko, madalas pa rin ako makatanggap ng pagtutol sa komento. Normal lang matakot sa mga bago at di pa nasusubukan dahil ito ay likas sa ating genetika. Gaano karaming dekada ang kinailangan bago tumigil ang sangkatauhan sa pagkatakot? Halimbawa, sa polyethylene na plastic, sa karaniwang tao, naging uso ang salitang fan na nagmula sa binagong cellophane, na siyang mas naunang ninuno ng polyethylene. Ngayon, siguro wala nang masyadong nag-iisip kapag tinatakpan ang kanilang taniman ng pipino ng polyethylene na plastic na ito ay 100% kemikal na sintetisadong material. Maghihintay tayo ng ilang oras bago ako magpatuloy. Sumisilip ako sa internet para maintindihan kung paano dapat ang itsura ng palamuti gamit ang natural na bato. Gumagawa ako ng magaan na marka gamit ang construction na kutsilyo. Pagkatapos, gagamitin ko ang isang napakahalagang kasangkapan. Ang compost na nakuha mula sa ganitong compost bin ay dapat mas kapaki-pakinabang kaysa sa pataba mula sa dumi ng baka dahil nananatili rito ang lahat ng enerhiya. Ang baka ay gumagamit ng maraming enerhiya sa paggawa ng gatas, pagpapanatili ng init ng katawan, paggalaw, at iba pang mahalagang proseso habang kumakain ng damo. Ang dumi ng baka ay mga natitirang bahagi lamang, isang napakahalagang bagay para sa pagbuo ng mga tahi. Gawin mo lang ito minsan, tapos ayos na. Ang matibay na kasangkapan ay tatagal at mapagkakatiwalaan. Hinihintay ko pang matuyo ito at inaayos ko ang hugis ng bato gamit ang spatula at metal brush. Paalala lang, ito ay purong improvisasyon. Huwag masyadong mahigpit sa paghusga. Hindi pa sigurado ang bahaging ito. Maaaring magpakita ang intuitive na paglikha ng larawan mula sa subconscious. Kaliwang kalahati, kanang kalahati, guhit sa gitna. Siguro, na-impluwensyahan ito ng mga nangyayari sa mundo. Bumili ako ng pinakamurang kulay at kaunting pintura para sa labas. Ganun din, yung pinakamura rin. Minsan, bumabalik ang alaala ng burgis na buhay. Naranasan ko yon ng sandali noong naging maliit akong negosyante. Siguro, parang kapag natikman mo ang ipinagbabawal na gamot, alam mong masama at pwedeng makasama, pero gusto mo pa ring ulitin. Parang trabaho ng isang opisyal. Sa tingin ko, ganun yon. Kaya inilabas ko sa damuhan ang luma naming muebles. Binuksan ang non-alcoholic na champagne at habang kumakain ng unang ani ng strawberry mula sa taniman, pinanood ko ang pagtatrabaho ng iba. Buti na lang, naisipan ng asawa kong gayahin ang inisyatiba ko na pinturahan ang compost bin. Di naglaon, tinangka kong iwaksi ang mga mapanirang kaisipang sumisira sa disiplina sa trabaho. Tiyaga at sipag lang ang susi sa tagumpay. Ang kulay ng aming composter ay naging parang kahon ng laruan sa kindergarten. Pero hindi na mapipigilan ang asawa ko. May hinahalo siyang kung ano-ano, may pinapaputi pa siya. Bumili na ako ng antiseptikong barnis na kulay nogales
para sa kahoy at bato sa tindahan. 6 na foam board may konting sobra. 10 fiberglass mesh. 1.5 sako ng pandikit sa insulation, halos 1 sako ng tile adhesive, 1 sa 3 lata ng foam adhesive, 8 metro, tubo, at kaunting pintura at barnis ang nagamit namin. Sa tingin ko, nagyayabang lang yan. Huwag niyo akong mahigpit na husgahan. Ito ang resulta. Nakumbinsi kami ng kapitbahay na gumawa ng proyekto para sa eksibisyon ng pambansang ekonomiya sa VDNH. Isa ito sa mga posibleng itsura at purong impromptu lang ito. Kung pipinturahan lang, ayos din. O kahit hindi pinturahan, ayos pa rin. Malaki ang plano ko para sa compost na ito. Bukod sa pangunahing gamit, nais ko rin itong gawing compact na kemikal na reaktor para makakuha ng libreng methane. Malalaking uod ng rhinoceros beetle sa red list ang nagproseso ng giniling na pininong kahoy gamit ang garden shredder. Susubukan kong gawing mas kahalintulad ng sa loob ng katawan ng baka ang mga proseso rito. Sa ganitong paraan, masusolusyunan na ang issue ng libreng pagpainit para sa aking proyektong bahay sa halagang $1,000. Sana ay malalaman natin ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman, paki-like na lang ang video bilang suporta. Mag-subscribe sa awitin ni Yasha Koshaka, pati sa aking Zen at TikTok. Nasa ibaba ng video ang mga link. Pindutin din ang kampanilya para ma-update kayo. Oh, sana'y maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat!